Amen. Atin muna declare ang ating Luke 4:18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of our Lord Jesus Christ, the miracle-working God, the Anointed One. Hallelujah. Amen? Amen. At ang ating kultura, sabay-sabay. 1, 2, 3. I am a blessing. I am anointed. I am a leader. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am partnership with Christ, and I am not extremely. Very good, mga bata. Amen. Amen. Kaya nag-almusal. Nandun sa part na I am a deliverer. Parang papawas yung ating energy. Hanggang sa I am not extreme. Parang ginagilangin. I'm not extreme. So, sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Kapatid. Gilas-gilas eh. Amen. So, ang ating last week, ano yung aking request last week? Every time na ako mamumustahan, ano sabihin niya? Paganda ng paganda. Yan, okay. 1, Payaman 2, 3. Kumusta po kayo mga kapatid? Paganda ng paganda. Mali. Teka. Di tayo kakaintindihan. Ang buhay ko ay maganda ng paganda, pangat ng paangat, pabanal ng pabanal, payaman ng payaman. Mabuti ng mabuti. Right? Sabay-sabay tayo ha? Kumusta po kayo mga kapatid? Ang buhay ko ay paganda ng paganda. Payaman ng payaman. Paangat ng paangat. Palusot ng palusot. Wala naman natado sa ating declaration yung pataba ng pataba. Yung nagsingit ang pataba ng pataba. Nung part ng palusog, nagtawa na lang yung ano eh. Bagong sinunod ang patama ng Amen. Amen. So, ang ating series for the month of February, grabe no? Bilis ng panahon. Tapos na natin yung isang buwan ng 2026. And we're entering sa second month ng 2026. At ang ating topic or ang ating theme for the month of February, no? Nandito tayo sa love series. Gusto niyo ba pag-usapan natin about love? Amen. Na. Taas ang kamay na gusto pag-usapan about love or pag-ibig. Ang taas ng kay inay. Ayaw pag-usapan na, dinata si Aylay. Parang ano ata. Pero ito yung topic natin for the month of February. No? So, sabihin mo sa katabi mga kapatid. Kapatid. Kumusta ang iyong puso? How's your heart, Karen? How's your heart? Karel, how's your heart, Karel? How's your heart? Your heart. Yeah, our topic for the February is about love. Is it okay to you? You want to discuss about love? Yeah, love series, our theme for the month of February. Okay? And so para maintindihan natin, sino ba yung source? O sino ba yung pinaka-author ng love? Sa tingin nyo? Jesus. No? Yung ating Panginoon. Kaya napakahalaga na maintindihan natin o maunawaan natin o pag-usapan natin ang pag-ibig. No? Dahil sa Panginoon nanggaling ang pag-ibig. No? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So whoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting or eternal life. Amen? And sino dito, huwag niyo nang itaas ang kamay, yung pinaasa. Kasi we're talking about love. Sino yung mga paasa pala dito?
Huwag niyo na itasan yung kamay. Ha? Paminsan-minsan. At sino naman yung mga pinaasa? No? Paminsan-minsan din. Hindi natin maiwasan yung mga ganong situation, no? Kahit alam natin na love na love ko itong tao to, pero at the end of the day, they always fail. They always leave us, they always hurt us, no? Kala natin talagang, no? Okay na, ito na yung makakasama ko for the rest of my life. Akala lang pala. Pero kinabukasan, something happened, no? Na hindi maganda. And then, nasaktan tayo. Na-break yung ating mga hearts. No? Amen. So sabihin mo sa katabi mo, kapatid, Kapatid. aray nila. Aray nila. Okay. So gusto ko lang i-emphasize na in our lives, hindi siya parang a walk in the park. Time and time again, may ma-encounter tayo mga failures sa buhay. No? And all of us here, no? Kahit yung mga kabataan natin, we encounter failures. But the most important thing is what is our response during the time we encounter failures in our lives. Amen. No? Merong option to run away from the Lord. Ay, Lord, ang labo mo naman, Lord. Ito na yung aking inaasam-asam. Ito na yung gustong-gusto ko, pero bakit hindi mo pinagkaloob sa akin to? We tend to run away from the Lord when we encounter failures in our lives. No? Or this option ng ating gagawin. This is the best option. No? Ito. Love God even when we fail. Okay? Because it's easy, no? Na tayo ay tumakbo, tayo lumayo sa Panginoon. Tayo nasasaktan. No? And later on, malalaman natin bakit ba ang default natin is laging tumakbo sa Lord, palayo sa Lord. Ating pag-aaralan later on. Amen? So sabi dito sa Acts 13, verse 22, but God removed Saul and replaced him with David, a man about whom God said, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. We all know what happened sa buhay ni David. No? And dito sa mapapahanga tayo na David committed adultery. David committed murder. Uriah. Yeah. And David sinned against the Lord. No? Just like yung pinag-uusapan namin kahapon sa practice ng worship team. No? Sumablay si David. Pero bakit binansagan pa rin si David ng Lord? A man after God's own heart. No? Na despite the failures in his life, he specifically, or he always choose to go to the Lord. No? And that's our response when we encounter failures in our life. We need to go to the Lord, not to run away from the Lord. Amen? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, Kapatid. lapit sa Lord. Lapit sa Lord. Yan. Lapit kay Lord. Sabi dito, be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion,
seeking someone to devour. Amen? So, tinutukoy dito yung enemy natin. Sino bang enemy natin? Satan. No? And during this time, no, hindi na tayo lalabas. Dito na lang sa church natin. The attacks of the enemy is palakas ng palakas. Amen. And hindi ko kayo tinatakot pero that's nung simula nung itong 2026, ang atake ng kaaway talagang patindi ng patindi. No? But the good news, nasa Lord tayo, Amen. lagi nating pagtatagumpayan anuman yung atake ng kaaway. Amen. And why do we experience, or why God allows this thing na patindi ng patindi or paggabri ng pataas ng pataas yung atake ng kaaway sa atin? Siguro sa inyo, hindi masyado napapansin, but in the spiritual realm, kung makikita nyo yung mga events sa atin, yes, the anointing and the Holy Spirit na kumikilos sa bawat isa sa atin. But behind that, merong mga nangyayaring atake ng kaaway. And the devil is, ang sabi dito, be sober-minded, be watchful. Mag-ingat tayo. Be aware. Nakala natin na, tayo, kumbaga, kaya natin, We all know kung anong nangyari dun sa mga character sa Bible. No? Na sumablay because of the snares of the enemy. Dun pala sa Garden of Eden. No? Sumablay na agad si Adan at si Eva. Because nilalansi tayo ng kaaway. And if we are not sober-minded and we are not watchful, malalaman na lang natin, mabubulaga na lang tayo na tayo ay inaatake na, kinakain na tayo ng gawa ng kaaway. No? Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. No? So I'm watching Discovery Channel, no? And I saw a lion wants to catch a prey. No? They hide beneath the tree, no? Matago yan mga yan, no? Sa damuhan. And pagtalikod ng kanyang sasakmalin, saka yan na-atake. No? Kaya sinabi dito ni Peter, be watchful. No? Hindi natin nakikita sa Satan, pero andyan lang yan. Sa paligid. Tingnan mo yung katabi mo. Yan, hindi si Satan yan. Amen? So bakit ba sumasablay ang tao? Because itong gawa ng enemy. Na pag nagpadala tayo sa temptation, no? Doon na tayo nahuhulog sa patibong ng kaaway. Okay? Kaya, again, ang reminder sa atin ni Peter, be sober-minded and be watchful. Sabi dito, Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Kailan daw namatay si Jesus Christ? Habang makasalanan tayo. Kasi di ba may mga tendency pag tayo may mga ini-invite, saka na lang ako lalapit sa Lord pagka malinis na tayo. That's the mindset ng tao. Pero ang Lord, hindi ganoon. Minahal tayo ng Lord nung tayo mga makakasalanan pa.
mga pasaway pa. Ganun ang pag-ibig ng Lord. Hindi niya sinabi, ay Christian, kailangan mong mag-ano muna, magpakabait muna bago kita harapin, bago ka humarap sa akin, bago kita ibigin, mahalin. Hindi. Ibinigay niya inihandog niya ang kanyang buhay nung tayo ay mga kasalanan pa. Kaya ang ating response dapat sa Lord na kung tayo ay nagkakamali, kung tayo nahuhulog, pumapalya tayo, sumasablay tayo, ating isipin to itong verse na ito. Kasi nasabihin ng pagka sumablay tayo, pubulangan tayo ng kaaway. Hindi ka na mahal ng Panginoon. Hindi naman karapat dapat. Marumi ka na. Wala ka na space sa Lord. Lagi din, para dramatic ka. Kasi nga nalalakot lang. No. Narinig niyo ba yun, di ba? Ngayon lang. Ngayon lang. Sa inyo, may... Boses ko yun, no. Pero, in spiritual rin na, Ganun. ganun naman ang nakaaway. No? Na, may maglalaban dyan eh. Alam niyo, nakapanood din sa cartoons, may angel dito, tapos may buntot yung dito, kabila. Na, sino ba ito susundin ko? Ito o ito? No? Good and bad. No? Kala natin parang, parang pambata lang. No? But, that's the reality. Laging binaglalaban. Sa ating mind, sa ating heart. No? Kaya pag tayo ay nadala dun sa temptation, nahulog tayo sa temptation, then, sino pumapalakpak sa tingin niya? No, tagumpay siya eh. Failure tayo. Ngayon, pumalya tayo, gagatungan pa rin niya ni Satan. Sabi ko sa'yo, dito ka na lang. Mas maganda dito sa Masaya dito. Mas masaya dito. Boring dyan sa church. Dito na lang tayo sa beer house, sa sabungan. Sisigaw tayo dito. Oo. Huwag ka nang dyan sa huwag ka nang sumama dyan sa J1 Fair. Mas maganda dito sa House down under. Stop. Pupunta tayo dyan. No? But again, God is reminding us na ang pag-ibig niya is unconditional. No? Hindi niya tayo inibig nung tayo ay okay na. Amen. Amen? Amen. Kaya naman dapat mahalin natin ang Panginoon. Amen. No? Kahit tayo bumagsak, kahit tayo sumablay, balik sa Lord. No? Learn to fall upwards. Ang labo ata diyan natin fall pababa eh. But we as Christians, we need to learn to fall upwards. The cross is God's ultimate statement. I love you in your failure. I love you enough to die for you while you're still failing. Amen? So ito yung response ng Lord para sa atin. No? Na nung siya ay nandun nakabayo-bayo sa cross, sinasabi niya, Christian, ito yung pag-ibig ko sa'yo. Christian, alam ko sasablay ka. Alam ko magagapi ka ng temptation. But I already paid the price. All your sins, pinagbayaran na.
and the love. No? I love you enough to die for you while you were still failing. And are we responding sa Lord, sa pag-ibig ng Lord? Enough na ba yung ating ginagawa sa pag-ibig sa Lord, yung ating response sa pabalik sa Lord? Kaya every time na tayo ay titingin sa cross, every time na tayo ay ating i-meditate, ano ba yung meaning ng cross? Ano ba yung ano ba yung kanyang ultimate na sacrifice na ginawa doon? No? Kaya tayo nasa love series ngayon na every time na tayo titingin sa cross, ang nakikita natin heart. Yung pag-ibig ng Lord. Sobra tayo sumublay sa buhay, ganun pa rin ang ginawa niya, ganun pa rin yung binigay niya. Kahit sobrang hirap sa part niya, kahit sobrang sakripisyo yung gagawin niya, pero pinili pa rin niyang ibigin tayo despite our failures in life. So sabi dito, ano ba yung gagawin natin para tayo ay makapagbigay ng ating pag-ibig o yung pagmamahal natin sa Panginoon kahit tayo sumasablay? No? So meron tayong tatlong bagay na gagawin. Number 1 dito is repent. Sabi dito sa 1 Chronicles 21:8, then David said to God, I have sinned greatly by doing this. Now I beg you, take away the guilt of your servant. I have done a very foolish thing. No? Ang story nito, no? So, yesterday, yung yung sharing namin doon sa worship team ay nanggaling sa 2 Samuel 24:24. But itong sa 1 Chronicles, the same din yung story. No? Si David dito, binilang niya yung kanyang mga troops, kanyang army. No? Na naging, bakit ba? Parang ang tingin natin ba, sobra naman si Lord. Nagbilang lang ng army, pinarusahan agad si David. Parang napaka-harsh naman. No? Kasi si David, nag-aano siya sa kanyang sariling kakayahan. Yung trust niya sa Lord ay binabalot niya kung gaano karami yung kanyang troops or soldiers. Yun yung naging case dito sa story ni David. No? And this verse, no? Ilan yung makikita niyo dito na salitang I? I have sinned greatly by doing this. Now I beg. Second, take away your servant. I. Pangatlo. Paano ba tayo nagre-repent? No? Admit. Una muna, i-admit natin sa ating mga sarili. No? Accept na tayo ay kasi sometimes ang easiest way isisihin natin yung ibang tao. No? Parang nangyari doon sa Garden of Eden. Anong sabi doon ni Adan? Kasi ito si Eva. Pinakain ako ng apple pie. Si Eva, sino sinisina Eva? Yung ahas. No? Hindi ina-admit
personally. Pero ito si David, di ba? Siya mismo, I have sinned. Ako nagkamali. Hindi siya nanisi na ibang tao. Amen. No? And that's the first step in repentance. Kailangan natin ma-accept sa sarili natin. No? Hindi yung mag-sorry ka sa Lord. Lord, forgive me kasi yung katrabaho ko, lagi akong chinichismis. No? Inaano mo sa ibang tao, pinapasa mo sa ibang tao yung pagkakamali na ginawa mo. But true repentance is admitting in ourselves na nagkamali tayo. Dapat yun muna. Amen? And sabi doon, ba, na meron dyan merong consequences na pinapili si David. No? Na, sige, mamili ka sa tatlo. Kasakupin ka ng enemy. Magkakaroon ng tagutom sa lugar mo. Or magkakaroon ka ng salot ng plague. No? And ang pinili ni David is, alam niya, no? Na merciful ang Lord. Kaya nagkaroon ng plague. And 70,000 people died. And repentance is also acknowledging the consequences. Amen. Kasi dapat alam mo yung magiging consequences ng nagawa mong pagkakamali. Kasi alam niyo ba yung in biblical meaning, repentance is metanoia. No? Change of mind. Para siyang sa traffic rules, para siyang U-turn. Na we are heading towards tune kay Satan sa nagagawa natin pagkakamali. That's why mag-U-turn tayo pabalik sa Lord. That's the illustration ng repentance. Amen? And David is a perfect example na tayo ay kung paano mag-repent sa Lord. Kung paano tayo magre-response. Second is obey. So sabi dito, may table tayong ginawa dito, no? Si Saul at saka si David. Pagkumparahin natin itong dalawa. Si Saul, self-centered and blind to his sin. No? Laging ang gusto niya, ayaw niyang i-admit na siya nagkakamali. Laging niyang pinapasa sa ibang tao yung pagkakamali. Next, blame others. No? And also, Saul reacted against consequences. Na laging inaano niya na, hindi Lord, hindi pwedeng mangyari yan. Hindi pwedeng matalo kami ng mga sumasakop sa amin ng mga ng mga empires. Pero si David, di ba? No? Partial obedience. So, God-centered, admitted sin. Na-admit ni David na nagkamali siya. Assume responsibility. Yes, Lord, nagkamali ako. Accepted the consequences. And also, being complete obedience. So, dito makikita natin yung malaking comparison between King Saul and King David. So sabi dito sa 1 Samuel 15:12, early in the morning, Samuel got up and went to meet Saul, but he was told, Saul has gone to Carmel.
There he has set up a monument in his own honor and has turned and gone on down to Gilgal. No? Sabi dito, there he has set up a monument in his own honor. Yung glory, gusto ko pa rin nakapokus sa kanya. Totally different from David. Kasi David, nung siya ay nag-offer ng naghandog sa Lord after dun sa nangyaring plague. No? Ang response niya talagang nag-worship siya sa Lord. Nagpasalamat siya sa mercy and grace. No? And ako, kung ako nandun sa situation nun, ang hirap. Sabihin mo, isipin mo, 70,000 ang tao mo namatay dahil sa kasalanan mo. Ang hirap nun. Pero nanaig pa rin kay David sa puso niya na mahabagin at maunawain at mapagmahal ang ating Panginoon. At lahat ng mga ari-arian o lahat ng mga na-conquer ni David, lahat ng kanyang mga possession, lagi niya binabalik sa Panginoon. And even his kingship. Na kung wala ang Panginoon sa buhay niya, wala siya. Yun yung response ni David sa Panginoon. Totally different from Saul. Pagdating sa worship, sabi dito, our proper response who God is, what He has done, and what He continues to do, and what He will do in the future. No? Ang pagsamba pala ay ating response. First, kung ano yung ginawa niya sa ating buhay. Second, kung ano yung mga ginagawa niya sa ngayon and what He will do in the future. That's our worship. So, paano ba natin malalaman, no, na ano yung ginagawa ng Lord sa atin, sa ating mga buhay? Ngayon, matapos na natin yung first month ng 2026. Ano yung mga ginawa ng Lord? Ano yung naging response natin sa Lord? At ano yung magiging response natin in the future? As si David, makikita natin kung ano yung ginawa niya. Sabi dito, David praised the Lord in the presence of the whole assembly, saying, Praise be to you, Lord, the God of our father Israel, from everlasting to everlasting. Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and on earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. 1 Chronicles 29:10-11. Anong napansin niyo dito sa verse na ito? Lahat ng glory, binabalik na sa Lord. Amen. No? And paano tayo nagre-response, no? Kaya sabi ko kanina our response from doon sa ginawa ng Lord sa ating buhay at sa kanyang ginagawa sa ngayon at kanyang gagawin in the future. Sa kaso ni David, alam ni David kung anong ginawa ng Lord sa buhay niya at sa buong Israel. Kaya ganito yung kanyang response sa Panginoon because meron siyang
first-hand experience sa Lord. Di ba pagka nag-aano tayo na nagpo-post tayo sa Facebook. Thank you, Lord. Kasi may ginawa siya something sa buhay natin. Tama ba? Blessing tayo ng favor na na-receive. No? worship tayo sa Lord. Thank you, Lord. And the same thing kay David, na lahat ng kanyang mga na-achieve sa kanyang kingship sa Israel, lagi niyang ina-acknowledge sa Lord. Sabi dito, yours, Lord, is the greatness and power, and the glory and majesty and the splendor. So, ibig sabihin, lahat ng kanyang mga medals or anumang achievement sa buhay, nanggaling sa Panginoon. Totally different from Saul, na gusto niya sarili niyang strength, sarili niyang kakayanan. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. So, lahat ng bagay natin, no? Lagi natin ibabalik yung glory sa Panginoon. Sabi dito, wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name. No? Sabi dito, wealth and honor come from you. Gano'ng kayaman si David? Sobrang yaman. But David knows. Ito, prayer to ni David. Wealth and honor come from him. Hindi niya inangkin na ito, napanalunan ko to doon sa gera sa Amalekites. Akin to. Hindi. Ang response ni David, lahat ng kayamanan ko, lahat ng achievement ko sa buhay, galing sa iyo to, Panginoon. Iyo ito. No? Kaya kung anuman yung meron sa atin, kung anuman yung na-achieve natin sa buhay, no? Lagi nating ibalik yung glory sa Lord. Amen. Lagi natin pasalamatan, Lord. Kung wala ka, wala ako dito sa earth. Amen. Kung wala ka, I don't know kung nasan ako. I don't know kung ano yung situation ng buhay ko ngayon. But salamat, Lord, natagpuan kita. Salamat, Lord, kasi araw-araw binabago ng buhay ko. Salamat, Lord, kasi kahit pumalya ako, kahit sumablay ako, yung pag-ibig mo, yung grace mo, laging andyan sa buhay ko. So dito malalaman natin, or ano ba yung tinuturo ng isang failure. Diba? Yung ilan ba yun? Friday, no? Nag-sit-in ako sa youth, sa AG ng youth. No, ang topic nila doon is, what will you do when life seems unfair? Yep. Na? Timon, nakikinig ako ha. Napakaganda ng kanilang AG last Friday. No? And gaya ng failure, meron din tinuturo. Meron dapat tayong lesson learned sa mga failures sa buhay. Amen. No? So sabihin mo sa katabi mo, kapatid, matuto ka pag sumasablay ka. Sumasablay ka. Okay. Kasi may tinuturo eh. Okay.
So ito yung ating alamin. Ano ba yung tinuturo? Number 1, failure teaches us dependence. Failure teaches us dependence. So, ano yung ibig sabihin mo? No? Teka. Gaya ng story ni Saul, no? Nagre-rely siya sa sarili niyang strength. And din ang pagkakamali ni David, no? Kaya binilang niya yung kanyang army, no? Nag-rely siya sa sarili niyang strength. At yung total dependence natin, no? Dependence is the keyword, sa Panginoon, nababawasan. Pag tayo ay nagre-rely sa sarili nating strength. No? Kaya pagka naka-encounter tayo ng failure sa buhay, number 1 natin gagawin is, or the lesson na ating matutunan is, magdepende tayo sa Panginoon. Hindi sa ating sariling kakailangan. Amen? Kasi every time, no? Ano yan eh? It touches the, kumbaga, nakakonect siya sa faith natin. Yung self-reliance. Na Lord, kaya ko pa tong situation na to? Diyan ka muna, Lord. Kaya ko to. No. But if we acknowledge, if we allow God to move doon sa ating buhay, sa situation na ating kinakaharap, then hindi natin maano yung failure sa buhay natin. Kasi lagi natin iniisip or lagi tayo nagdedepende sa Panginoon. But every time na tayo ay nagdedepende sa sarili nating kakayanan, yan, pumapalya tayo. Na-experience natin yung failure sa buhay. No? Kaya naman, ang lesson na ito is para sa atin, it teaches us na huwag maging self-reliant. Always acknowledge the Lord in our lives. Number 2, failure teaches us humility. No? It keeps our foot grounded. No? Na hindi natin kaya, no? Hindi natin, no? The more na tayo ay nagpapaka-humble, no? The more na tayo ay bumababa, tinataas naman tayo ng Lord. Amen. And the more na nagiging humble tayo, no? Lalong nagagalak, lalong natutuwa ang Lord sa atin. Amen. No? At doon natin na-experience yung favor and blessings ng Lord kung tayo ay may Amen. humble heart. Yes. No? Na alam ko na yung dinidiscuss ng aking AG leader, hindi na ako makikinig dyan. Kasi narinig ko na yan sa, hindi ko napapakinggan yung preaching ni Pastor Christian. Narinig ko na yan sa YouTube. No? Humility is the key. No? Kasi kung tayo ay alam natin lahat, feeling natin tayo ay supreme, tayo ay supreme na boss. No? Always humble ourselves para tayo ay hiyangat ng Lord. No? Okay ba yun? Amen. So, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, be humble. Be humble. Also, failure teaches us about grace. No? You can truly understand grace until you needed it desperately. And we all need it desperately.
kailangan natin, no? Just like yung prayer ni David sa Lord. No? We all need grace from the Lord. And yun, gaya nga nung sa Romans 3:28, na talagang walang makakapaghiwalay sa atin. No one can separate us from the love of the Lord. Amen. No? Even principalities, everything, wala. Ganun yung pag-ibig ng Lord sa atin. Ganun yung grace niya sa atin. Kaya everyday, lagi nating ipag-pray, no? At ang grace naman ay nasa sa atin na. Yan ay, kumbaga, nasa character na ng Lord. No? But, every time na tayo makaka-experience ng failure sa buhay natin, always go back dun sa grace ng Lord. Kasi pagka bumagsak tayo, aatakihin tayo ng kaaway. Amen. No? Ready to devour. No? Laging naka-ready yung enemy dyan. No? Kaya kung tayo ay medyo mabaya, no? Kakainin tayo ng buhay. Lalapain tayo ng enemy. Kaya naman, bumagsak tayo, automatic, no? Dapat grace ng Lord. Mahal ako ng Lord. Kahit bumagsak ako, kahit sumablay ako sa buhay ko, mahal pa rin ako ng Lord. Amen. Because of the grace. Amen. No? Kasi, ang enemy sasabihan ka na, hindi ka na mahal ng Lord. Lumayo ka na. Yan yung laging ini-inject ng kaaway sa atin. Kaya ang pambaril natin doon, or antidote natin, every time na binubulungan tayo ng kaaway, is grace ng Lord, yung pag-ibig niya. Amen? Failure reshapes our love. No, we begin to love God not for what we hope to get from Him, but for He is a loving Father who embraces us in our brokenness. No? Na kailangan natin maintindihan yung pag-ibig ng Lord na despite the failures in our lives, ay nandun pa rin yung kanyang pag-ibig sa atin, no? Nandun pa rin yung kanyang unconditional love para sa atin, no? And a loving Father who embraces us, no? In our brokenness. At we all know the story ng prodigal son, Amen. no? Kahit yung kanyang anak ay tindi-tindi ang ginawa sa kanya, no? Isipin mo, kinuha na yung kanyang mana, buhay pa yung tatay. Napakalaking insulto yun, no? Especially in Jewish culture. Makukuha mo lang yung mana mo, yung part mo, pagka namatay, no? Pero yung buhay pa, kukunin mo yung mana mo, malaking insulto yun sa tatay niya. Pero, sige pa rin, no? And sometimes we experience those kind, no, ng situations sa buhay natin na we tend to run away from the Lord. We choose what we think is good for us, and then later on, 10 years later, We would realize. bagsak na tayo. Yeah. And then, just like in the parable, prodigal son, babalik tayo sa Panginoon. No? And, what is napakaganda sa story na yon, no? Na, nung bumalik, nagkaroon na ng realization yung anak niya, bumalik siya sa kanyang tatay. Alam mo yung tatay niya nandun sa front ng kanyang house. Na everyday pala, ini-expect niya na babalik yung kanyang anak. Amen. No? Siguro yung tatay natin dito sa lupa, no?
sige, pasaway ka, di pababayaan na kita, bahala ka na sa buhay. No? Pero yung story ng prodigal son, despite kung ano man yung ginawa ng anak to sa tatay niya, yung pain, no? Na na-receive ng kanyang tatay, everyday, umaasa pa rin ng tatay niya. At one day, babalik yung anak niya. At mayayakap niya. No? That's the love of God sa atin. Kahit broken tayo, kahit tayo ay umalis sa buhay, God is always ready to embrace us. Balik lang tayo sa Lord. No? And that's the lesson, ito yung 4 na lesson, no? Na tinuturo ng failure. No? Kaya sometimes, kala natin yung mga yung mga failures natin sa buhay ay parang pangit siyang pages ng book natin, no? Diba yung ating buhay naman, yan eh. Parang gumagawa tayo ng story ng book natin, no? And yung mga failures natin sa buhay, gusto natin alisin yung page na yun sa book natin. Kasi pangit, no? Pero meron pala siyang lesson. Amen. May tinuturo. Amen. No? And even in the Bible, no? Kung i-filter natin yung no? Ay, huwag mo isama yung yung nakiapit si David kay Bathsheba. Kasi pangit yung Hindi. It's there. Or yung part na hindi ba sinabihan ni Peter na uy, huwag mong susulat na tinatwa ko si Jesus Christ ng 3 beses. Mapapahiya tayo dyan sa Hindi. Inalaw yun ng Lord because may pagtuturo. May kailangan tayong lesson sa lahat ng failures natin sa buhay. No? Ayun ang kagandahan sa atin bilang Kristiyano. No? We encounter failures, kaharapin natin yun kung ano man yung situation na yun. And we all know na tayo mapapagtagumpay natin. Amen. Because we have a big and powerful God. Amen. Ito na. Proverbs 24:16. The righteous fall 7 times and rise again. No? Ito, i-bookmark nyo to sa Bible. Proverbs 24:16. So, righteous fall 7 times and rise again. Okay? Sa Bible, pag sinabi mong 7, meron siyang meaning eh. It's complete. Kompleto siya, no? And the writer is telling us na kung bumagsak tayo ng 7 times, tayo ka ulit. Amen. Tayo ka ulit. Huwag kang tatambay doon na nakalugmok sa lupa. Amen. Amen? Because that's the reality sa buhay natin. Somewhere or I don't know kung this week may ma-encounter tayong failure, but our response is to rise up. Amen. Amen. Lumagapak tayo ng ng 8 beses, tatayo tayo ng 9 beses. Amen. Ganun lang yun. Wag natin, wag natin iisipin lagi na ang Lord ay hindi na tayo mahal, hindi na tayo, Yun yung bulong ng kaaway. Gusto ng kaaway kasi defeated tayo. Gusto ng kaaway, kontrolado na tayo.
But we will always choose to go back or to respond dun sa Lord. Na balik ka lang, tayo ka lang. Cargo kita. No? Ito na. In John 21, Jesus did not grill Peter about his failure. He simply asked Peter, do you love me? Not are you perfect now? Not will you never fail again? Just do you love me? No? So ito na yung time na nabuhay na magmuli ang ating Panginoon. No? And Jesus have the parang may may right na kita mo na Peter, sabi mo nung una, tapang-tapang mo, never kitang ikakatwa. No? Yun ba yung naging response ng Lord? Hindi. Ang naging response ng Lord kay Peter, do you love me? No? At ilang beses niyang tinanong yun? 3 times. 3 times din. Kung ilan yung ilan yung times or ilang beses na kinatwa ni Peter si Jesus Christ. Ganon din niya tinanong si Peter, do you love me? Feed my sheep. So in our conclusion, because here's the glorious truth, our ability to love God doesn't depend on our success. It depends on His love for us, and that love is unshakable, unstoppable, and unconditional. No? Yes. Hindi nakadepende, no? Kung ano yung ating mga na-achieve sa buhay. No? Na kahit pala yung mga failures natin sa buhay, the more natin ipaparamdam, the more natin i-demonstrate sa Lord yung pag-ibig natin sa Kanya. No? And the same thing what happened kay Peter. No? Nung, di ba, after nung kinatwa niya, Jesus Christ, and then, nung nakausap niya si Jesus mismo, do you love me? No? Pagdating doon sa Book of Acts, ibang Peter na yung mababasa natin. Wala nang takot si Peter. No? And even to the point of death, no? Nung pinako siya, pabaliktad. Tinatwa ba niya si Jesus Christ? Hindi. Ganon yung response. Ganon yung pag-ibig na dapat nating ibalik sa Panginoon. No? Na kahit sumablay si Peter, kahit sumablay si David, kahit sumablay si... No? Ito mo yung mga ginagamit ng Lord sa Bible. Puro mga sablay. No? Pero God used them mightily. Despite the failures in life, God specifically used them, no? Para maging testimony. No? Kasi minsan tayo, we try to hide those failures. No? Ayaw nating makita yung peklat ng kahapon. No? Yung mga imperfections, yung mga faults or yung mga failures natin sa buhay, ayaw natin yun. No? Kaya sabi ko nga kanina, gusto natin punitin yung page na yun sa ating book. Kasi nakakahiya. No? But, yung mga pages na yun, pwede natin maging story yun sa pagte-testify. Amen. No? From testing into a testimony. Amen.
Dati kang drug addict. Okay? Binago ka ng Lord. Dati kang alcoholic. Binago ng Lord. I-testify mo. Dati kang nangaliwa. Binago ng Lord. Testify mo. Kasi yung mga yung mga testimony na yun, every, di ba, every Sunday meron tayong mga testimony. Magiging kalakasan sa bawat isa sa atin yun. No? Na kahit sumablay, kahit tayo ay nag-fail sa buhay, lagi nating ipagpapasalamat sa Panginoon. Kung paano niya binago, kung paano niya nagkaroon ng transformation sa buhay natin. No? Kaya yun yung the greatest miracle ng natin. Na, ano yung nangyayari transformation sa atin? Paano binago ng Lord yung buhay natin? No? From time na tayo ay ganito to a better version of ours nung tayo nakakilala sa Panginoon. Amen? So, again, kung ano man yung mga pinagdaanan nating failure sa buhay, no? Huwag nating ikakahiya o itatago, no? Because those failures, yung lesson na tinuturo, natutunan natin at nagbago tayo. Yun ang importante doon. Amen? Amen. So sabihin mo sa katabi mo, kapatid, Kapatid, pag sumablay ka, sumablay ka, huwag ka mahihiyang lumapit sa Lord. huwag ka mahihiyan sa Lord. Amen. So sabi dito, nothing, not even our worst failure can separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Amen. Walang makakapaghiwalay, no, sa pag-ibig ng Lord sa atin. Kahit sobrang sablay, sabihin mo na yung naging sabihin mo yung pinakamatindi mong failure sa buhay. Lagi pa rin natin iisipin na mahal tayo ng Panginoon. Amen. Amen? So again, I pray na itong lesson na ito, ay kung tayo man ay sumablay this week, and I'm pretty sure, na meron tayong ma-experience na failures. Hindi natin maiiwasan yan, But huwag kayong huwag kayong parang malupay pa o hina or lagi tayo babalik sa Lord. Pumalya tayo ng 7 times, we will rise up 8 times. Amen. Okay? And always acknowledge natin ang Panginoon sa buhay natin. Yung kanyang grace, yung kanyang mercy, and most importantly, yung kanyang love sa atin. Yung unconditional love ng Lord sa atin. Amen? Let us pray. Hallelujah. Father God, salamat Panginoon for this teaching, O God, sa lesson, Panginoon, Lord God, that we need to love you, Lord God. It's our response, Panginoon, Lord God, to love God even when we fail, Panginoon, Lord God. Lord, hindi po namin maiwasan sometimes, Lord God, na sumablay, pumalya, Panginoon, mag-fail kami, Panginoon, Lord God. But, Lord, salamat for reminding us that we have a loving God. We have a gracious and merciful God. Kaya naman, Panginoon, our response, Lord God, is to demonstrate, Panginoon, Lord God, kung paano mo binago, kung paano mo kami, kung ano yung mga ginagawa or ginawa, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, at mga gagawin pa. Lord, we will give back, Lord God, to you, Panginoon, all the honor, Panginoon, and the glory, and the love, Lord God, na maging samyo, Panginoon, mabangong samyo sa inyong harapan, Panginoon. Lord, I pray that J1 Perth family, Panginoon, Lord God, ay patuloy po, Panginoon, Lord God, mahalin ka, Panginoon, maitaas ka sa aming mga buhay, Panginoon. And we all pray, Panginoon, Lord God, na anuman, Panginoon, yung aming pong history, yung mga
darkest moments, Lord God, of our lives, Lord, we will go back, Panginoon Lord God, to your promise to us, Panginoon Lord God, that nothing can separate us from the love of God. Salamat, Panginoon, for your unshakable, your unstoppable, and your unconditional love sa amin, Panginoon. And Lord, as we discuss, Lord God, this month-long series, Panginoon Lord God, about love, Panginoon, Lord, may gagawin ka, Panginoon Lord God, na miracle, may paparating ka sa amin, Panginoon, vision, and may ipaparamdam niyo po sa amin, Panginoon Lord God, as we tackle, as we discuss, Panginoon Lord God, this theme about love, Panginoon, this month of February, Lord God. Kaya naman, Panginoon, maraming salamat, Panginoon Lord God. Lord, we acknowledge, Lord God, your presence. We acknowledge, Lord God, your majesty in our lives. Patuloy ka, Panginoon Lord God, magrema sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon. More of you, Lord God, and less of us, Panginoon. Gawin mo kami bilang ilaw at alisin ng sanlibutan ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. We give you back all the glory, honor, praises, and adoration. This is our humble prayer. In the mighty name of Jesus and with the guidance of the Holy Spirit. Amen and amen. So, sa ating benediction, ating itaas ang ating dalawang kamay, tanggapin ang pagpapala at bendisyon ng ating Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance and give you peace. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. J1 Perth, when failures comes, always go back to the Lord. Amen. Always remind His abounding love. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.